Nagtakda ng petsa ang Senado para talakayin ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas live. Daniel. Yes, Dominic, August 6 nga na pagkasunduan ng mga senador na talakayin yung ruling ng Supreme Court hinggil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At Dominic, sa August 6, posibleng magpasya rin yung mga senador kung susundin nila yung kausutusan nga ng Korte Suprema. Sabi ni Senate President Francis Escudero na pagkasunduan nito sa kanilang caucus kanina at para mabigyan din ng sapat na panahon ng mga senador na mapag-aralan ang desisyon. Pero binahagi ni Senador Juan Miguel Zubiri na may ilang senador na gusto nang ipadismiss ang impeachment ngayong araw pero hindi na ito pinangalanan ni Zubiri. Inamin naman ni Senate Minority Leader Tito Soto na siya ang nagbungkahi na sa August 6 na talakayin ang impeachment. Pero malaking tanong ngayon kung tatalakayin ba nila yan bilang Senate Impeachment Court o sa ordinaryong sesyon na lang ng Senado. Matatandang idineklara ng SC na unconstitutional ang impeachment complaint. Narito ang pahayag ng mga senador. For the record, it was agreed in caucus that the matter will be decided upon by the Senate on August 6, 2025, when we open session on that date, in order to afford ample and sufficient time to the members to study the 97-page Supreme Court decision. Today, magtatayo siya para mag-move to dismiss. Hindi ko nasasabihin. Plenary yun. Of course, it's the group. Alam mo naman, yung grupo na. Depende sa desisyon sa August 6. That question can be answered after August 6. Sir, yung kailangang aralin para sa August 6, alin po yung MR? 197 pages yung decision ng Supreme Court. You won't be able to read and understand it within a few hours. Personal nyo, SPS, hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC? Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate. Samantala, Dominic, pinangalanan na rin kanina sa sesyon ang mga magiging chairperson ng mga komite sa Senado. Kabilang na ang malalaking komite tulad na lang ng Senate Blue Ribbon Committee na pamumunuan ni Senador Rodante Marcoleta. Si Senador Sherwin Gatchalian naman sa Senate Committee on Finance na pangunahing nangangasiwa sa pagbusisi sa pambansang pondo. Mamumuno naman sa Committee on Agriculture si Senador Kiko Pangilinan. Energy Committee naman kay Senador Pia Cayetano. Migrant workers, pati na ang Committee on Public Services ang pamumunuan naman ni Senador Raffy Tulfo. Si Senador Amy Marcos naman ang mamumuno sa Senate Committee on Foreign Relations, habang pamumunuan ni Senador Erwin Tulfo ang Committee on Social Justice. Samantala, Dominic, ilan lang yan sa mga komite na nabanggit kanina at aabangan pa natin sa mga susunod na araw yung mga iba pang komite na pamumunuan ng mga senador. Dominic? Alright, maraming salamat, Daniel Manalastas.